Si David na naninirahan sa lugar na pinasok ni Teresa ay mariing napapikit. Nais iwaglit sa balintataw ang dalagang papaalis. Subalit sa ginawang iyon ay lalo lang naglikot ang kanyang isip. Paano niya nga ba buburahin ang namalas na magandang tanawin? Sa katunayay matulin pa iyong nanariwa sa kanyang alaala. Kung paano siya nagitla nang maramdamang may nakapasok sa kanyang himlayan. Nakaramdam agad siya ng pagkabalisa. Ang balak na pananaboy sa hindi imbitadong panauhin ay hindi na ituloy. Hindi na niya nagawang lapitan nang masalamin sa mga mata ng dalaga ang labis na paghanga. Naipasya niyang hayaan na lang ito. Umakyat pa nga siya sa pinakamataas na puno upang hindi ito magambala. Kamuntik na siyang mahulog sa sanga nang makitang naghuhubad ito ng damit. Natigilan siya. Isang bahagi ng isip niya ang nag-uutos na ilihis ang paningin. Ngunit hindi sumang-ayon ang kabilang bahagi. Nabatubalani na siya ng kariktang kay ganda sa paningin. Napanganga siya nang maglunoy si Teresa sa tubig. Nabasa ang manipis at kapirasong telang tumatakip sa alindog nitong nakahuhumaling. Napalunok si David matapos ang alaalang nagbalik. Ipinilig ang ulo at saka matuling nagtatakbo palabas sa kastilyo. Papagurin niya ang sarili upang pahupain ang damdaming tuluyang nagising at buhay na pagkalalaki. Lumipas pa ang mahabang sandali. Papakalat na ang dilim. Naiinip na si Teresa dahil si Victor ay hindi pa dumarating. Mula kaninang umaga ay hindi pa niya nakikita ang binata. Nakahanda na siyang isakatuparan ng binabalak. Pinalalakas siya ng kagustuhang makaalis na sa lugar na iyon. Nasasabik na siyang makauwi sa kanilang baryo. Gusto niyang malaman kung may nakaligtas sa mga kababaryo. Gusto niyang makita si Mildred, lalo na si Antonio. Pipi niyang naidalangin sana'y buhay pa ang mga ito. Nakagat niya ang pang-ibabang labi nang manariwa sa alaala ang pagkamatay ng mga magulang at kapatid. Kuyom ang magkabilang palad. Dumaloy ang luha sa magkabila niyang pisngi habang ang mga matang nanlilisik ay sumisigaw ng paghihiganti. Nakatulugan na niya ang paghihintay. Naigtad pa siya ng biglang magising at makitang nakahiga na si Victor sa kanyang tabi. Patagilid ang pagkakahiga niya paharap sa nakatihayang binata, kung kaya nakikita niya ang pagtaas baba ng dibdib nito. Pinagmasdan niya itong maigi. Pigil ang paghinga upang walang ibang ingay na marinig. Nais niyang makasiguro. Nanatili siya sa pwesto at pinakiramdaman itong mabuti. Ayon sa nabasa niyang libro, kailangan mahimbing ito sa pagtulog. Kailangan niyang maging maingat at masunod ng tama ang mga nakasulat doon. Matyaga siyang naghintay at nagbantay. Nakangingikig na ang malamig na singaw ng konkretong dingding. Palatandaang malalim na ang gabi. Dumating na ang tamang sandali. Maingat niyang kinukuha ang pinatulis na sanga sa ilalim ng kama nang hindi inaalis ang paningin sa nahihimbing na binata. Nang mahawakan ng sanga, muli niya itong pinakiramdaman.
Bahagya siyang napatango ng masigurong mahimbing pa rin itong natutulog. Patingkayad na siyang naglakad patungo sa gawing gilid ng higaan. Sa bahaging hinihigaan nito, kung saan higit siyang makabubwelo nang hindi ito magigising. Naipwesto niya ang sarili. Gamit ang dalawang kamay, iniangat na niya ang sanga. Inaasintang maigi ang nais patamaan. Tinitiyak na sa dibdib ni Victor nakatapat ang tulis ng sanga. Nagtatagis ang mga bagang. Unti-unti na niyang itinaas ang mga kamay at saka itinodo ang buong lakas. Bumaon sa dibdib ni Victor ang tulis ng sanga. Umigtad ang katawan ng binata. Mabilis niyang binitiwan ang sanga nang humawak doon ang mga kamay nito, kasabay ng pagdilat. Napahakbang siya paurong. Ngunit agad ding nahamig ang tapang. Dinampot niya ang may kalakihang florera. Ipapalo niya iyon sa dulo ng puluhan ng sanga upang maibaong maigi sa dibdib ng binata. Ngunit hindi na niya naituloy ang balak nang dumausdos ang mga kamay nito pabagsak sa kama. Sisigok-sigok habang unti-unting pumipikit ang mga mata. Napatango siya sa magkahalong emosyon, tuwa at takot. Tuwa dahil tagumpay niyang naisagawa ang plano. Takot dahil nakapatay siya ng tao. Mabilis niyang ipinilig ang ulo. Inalo ang sarili sa pangangatwirang dapat lang paslangin ang tulad nitong halimaw. Napakunot ang noo niya nang walang makitang dugo. Ipinagpatuloy niya ang pakikiramdam. Hindi na ito gumagalaw, ngunit gusto niyang makasiguro. Kaya itinapat niya ang hintuturo sa butas ng ilong nito. Wala siyang naramdamang hangin mula doon. Hindi pa rin siya kumbinsido. Kaya inilapit niya ang tenga sa bibig nito. Napangiti siya nang walang marinig. Ngunit hindi pa rin siya kontento. Mahusay magkunwari ang binata. Duda pa rin siya na baka nagpapanggap lang. Kailangan niyang maniguro. Baka makahingi pa ito ng saklolo sa mga alagad kung iiwanan niya agad. Kaya inilipat niya ang tenga sa dibdib nito at pinakinggang maigi ang tibok ng puso. Wala. Hindi na nga ito humihinga. Tuluyan nang lumapad ang kanyang ngiti hanggang mauwi sa malakas na pagtawa. Nagmistula siyang batang nagtatakbo palabas sa silid, nagtatalon at nagpaikot-ikot habang pumapalakpak. Natigilan siya nang mapansing may sumasabay sa kanyang pagtawa. Kunot noon niyang nilinga ang pinanggagalingan ng tinig. Nandilat ang mga mata niya nang makilala ang may-ari. Victor? Anas niya. Pinikit-dilat niya ang mga mata sa katwirang baka namamalikmata lang, ngunit wala iyong naging magandang resulta. Si Victor talaga ang nakikita niya. Nakaupo ito sa pasimano ng balkonahe at patuloy sa pagtawa. Takang-taka at hindi makapaniwala. Mabilis siyang lumapit sa pintuan ng silid. Sinipat maigi ang higaan, ang ibabaw ng kama. Napanganga siya kasabay ng paulit-ulit na pag-iling. Naroon nga ang sanga, nakabaon pa. Ngunit nakabaon lang sa isang unan. Lumarawan sa magandang mukha ng dalaga ang panlulumo. Gulong-gulo sa nagaganap.
Walang maapuhap na sagot sa nakababahalang katanungan. Umahon ang ngit-ngit sa kanyang dibdib. Hindi niya papayagang mauwi lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan. Ang planong buong araw niyang pinag-isipan. Kailangan niyang tapusin ang nasimulan sa kahit anong pamamaraan. Matiim niyang tinitigan ng lalaking nakaupo pa rin at tawa ng tawa. Nakasilip siya ng magagawang paraan. Inilipat niya ang tingin sa loob ng silid, tapos kay Victor uli. Humugot siya ng malalim na paghinga at saka biglang pumihit. Tinakbo ang pagitan ng kinatatayuan at kinaroroonan ng higaan. Mabilis niyang dinampot ang unan na natatarakan ng sanga. Hinugot ang sanga at saka nagtatakbo palabas sa silid. Samantala si Victor, dahil nawala si Teresa sa paningin, ay nagpasyang sundan ito sa silid. Pababa na siya sa pasimano at pahakbang na ng matigilan sa biglang pagsulpot ni Teresa. Humahagibis sa pagtakbo. Sumusugod kung saan ang tulis ng sangang hawak ay nakasentro sa tapat ng kanyang dibdib. Napanganga si Victor sa hindi inaasahang pangyayari. Tila nasasamid, tumatalsik ang dugo sa kanyang bibig, habang hawak ng dalawang kamay ang mga kamay ni Teresang nakahawak naman sa matulis na sanga. Sa matulis na sangang nakatarak sa kanyang dibdib. Para sa pamilya ko, winika ni Teresa. At saka todo lakas na diniinan pabaon ang dulo ng sanga. Paurong na napahakbang si Victor. Sumagka ang ibabang bahagi ng katawan sa pasimano ng balkonahe hanggang sa tuluyang mahulog. Napaupo sa lapag si Teresa na tila nauupos na kandila. Pakiwari niya'y tinakasan siya ng lakas. Kumawala ang luha sa kanyang mga mata. Nakangiti habang pinapahid ang luhang dumadaloy sa magkabilang pisngi. Sa wakas, naipaghiganti na niya ang pamilya. Sa wakas, malaya na siya. Intense na intense ang katatapos lang na eksena. Makalaya na kaya si Teresa? Tuluyan na kaya siyang makalabas kahit wala ang pahintulot ng Dark Lord na si Victor? Muli niyo po akong samahan sa pagpapatuloy ng kanilang kasaysayan. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Bye!